Low sound. Sound check. Good evening po sa ating lahat. Salamat po sa Panginoon. At tayo po'y tumindig, tayo po'y magbasa po ng Bible. Buksan niyo po inyong Bible sa 1 Chronicles chapter 29 verse 10 to 11. At 10 to 19, sorry. Akin pong babasahin, sundan niyo na lang po ako ng inyong mga mata. Verse 10, kaya't pinuri ni David ang Panginoon sa harap ng buong kapisanan at sinabi ni David, purihin ka, O Panginoon, na Diyos ng Israel na aking Ama, magpakailan-kailanman. Iyo, O Panginoon, ang kadakilaan at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian at ang pagtatagumpay at ang karangalan, sapagkat lahat ng nanga sa langit at nanga sa lupa ay iyo. Iyo ang kaharian, O Panginoon, at ikaw ay nataas na Pangulo sa lahat. Ang mga kayamanan ay gayon din, ang karangalan ay nangagmumula sa iyo, at ikaw ang nagpupuno sa lahat. At nasa iyong kamay ang kapangyarihan at kalakasan, at nasa iyong kamay ang pagpapadakila, at pagpapalakas sa lahat. Kaya't ngayon, aming Diyos, kami ay nagpapasalamat sa iyo, at aming pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Ngunit sino ako at ano ang aking bayan na makapaghahandog ng ganyang kusa ayon sa ganitong paraan? Sapagkat ang lahat ng bagay ay nagmumula sa iyo at ang iyong sarili ay aming ibinigay sa iyo. Sapagkat kami sa mga taga-ibang lupa sa harap mo at mga nakikipamayan, gaya ng lahat naming mga magulang, ang aming mga kaarawan sa lupa ay gaya ng anino at hindi nagtatagal. O Panginoon naming Diyos, lahat ng bagay na ito na aming inihanda upang ipagtayo ka ng bahay, na ukol sa iyong banal na pangalan ay nangagmumula sa iyong kamay at iyong sariling lahat. Talastas ko rin, Diyos, ko na iyong sinusubok ang puso at nalulugod sa katuwiran. Sa ganang akin, sa katuwiran ng aking puso, ay aking inihandog na kusa ang lahat na bagay na ito. At ngayon, nakita kong may kagalakan ng iyong bayan na nahaharap dito, na naghahandog na kusa sa iyo. O Panginoon, na Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Israel, na aming mga magulang, ingatan mo ito magpakailanman sa akala ng mga pag-iisip ng puso ng iyong bayan, at ihanda mo ang kanilang puso sa iyo. At bigyan mo naman si Salomon na aking anak ng sakdal na puso, upang ingatan ng iyong mga utos, ang iyong mga patotoo, at ang iyong mga palatuntunan, at upang gawin ang lahat na bagay na ito, at upang itayo ang templo na siyang aking ipinaghanda. Tayo po muna manalangin. Panginoon Diyos, magandang gabi po. Salamat po sa iyo pong biyaya, sa mga kalooban, at gayon din sa mayamang awa mo, Panginoon, na patuloy mong pinaparana sa amin. Dalangin ko po ngayong gabi na ikaw po ang maitaas, ang iyo pong karunungan, ang masaksihan ng bawat isa. Ilagay niyo po ko sa iyong likodan, at gayon din, wisdom and knowledge po, lalo na po sa mga nakikinig po, Panginoon. Kami po ay turuan mo palagi na magpakumbaba. Ilagay niyo po kami, Panginoon, sa iyong paanan, makita po namin ang iyong kaluwalhatian, nang sa gayon, magawa at makapagpatuloy po kami sa iyo pong ubasan, Panginoon. Sorry po sa napakadami naming kakulangan. Ikaw po ang bahala, Panginoon. Ito po ay aming dalangin. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Last year po, ito din ang topic ko po. Pero ang nasa isip ko talaga ay Prayer of Solomon. Kaya kahapon ko lang na-realize na, ang outline ko pang Solomon, pero ang binigay sa akin ay, ang naalala ko, pagtingin ko, Prayer of David pala. So, dalawang outline ko tuloy. Kaya, pero this time, iba naman po ito. Sabi nga sa pag-aaral, every time na kayo'y magbubulay ng salita ng Panginoon, hindi pwedeng pare-parehas ang insight na ibibigay sa inyo. Yun po yung subok ko, hindi ko alam sa inyo, pero every time na may, halimbawa, John 3:16, bagaman iisa yung konteksto niyan, pero yung insight na ibibigay ng Panginoon, hindi pwedeng mapako doon sa isa lang. Madaming gustong sabihin ng Panginoon kahit sa isang talata. So ganito rin po, bagaman ito yung napag-aralan natin, meron din pong pinakita ang Panginoon Diyos na naginip ako kagabi, ito ang outline na isulat mo. Hindi ho ganon. Ito ang pangungusap ng Panginoon Diyos sa akin at sa atin na gustong ipaunawa ng Diyos ngayon pong gabi. Atin pong alamin muna ang background nito sa chapter 21, kung di po ako nagkakamali, si Haring David ay nagkasala laban sa ating Panginoong Diyos. Doon siya ay nag-utos kay Joab
na isensus mo ang bayan na ito. Pinagalitan siya ng Panginoon, pinapili siya sa 3, kagutom, mapapasakamay ka na iyong kaaway, o 3 araw na ikaw ay papaluin ko. At doon, yung angel of death ay 70,000 yata sa isang, di ko tanda ba sa isang 70,000 na sundalo agad. 70,000 ba yun? Basta sa ganun, 170 kung di ako nakamali. Basta nasa 1,000 yon na pinatay agad ng Panginoon Diyos. So ang pinili ni David doon sa parusang yon ay sa kamay ng ating Panginoon Diyos. Sinabi ko lang yon para makita natin bago dumating yung tagpong pagpapasalamat ni David, kasi ito po'y panalangin ng pagpapasalamat, bago siya dumating sa tagpong yon, siya muna ay pinalo ng Panginoong Diyos. Nagkaroon siya ng confession, Lord, sorry. Tapos, nakaisip siya ng magandang gawin para sa Panginoon at ito ang kanya naisip, itayo ng bahay ang ating Panginoong Diyos. So mahirap kumilos sa gawain ng Panginoon kapag ikay may tinatagong kasalanan. Kaya ipinakita muna sa mga previous chapter na si David ay nagsisi sa kanyang kasalanan para yung mga panukala ni David sa kanyang puso na para sa Panginoon ay magawa niya ng dalisay. So ganun din po mga kapatid, ito yung introduction pa lang naman, mahirap pong magpatuloy sa gawain kapag hindi tayo nagpapalinis sa ating Panginoon Diyos. Kaya nga dito, sabi nga ni Pastor Ding, sa every time na siya magsasalita, ay ito'y sagradong lugar, siya ay takot na takot at kilabot na kilabot every time natatayo siya sa pulpito. At ganoon din naman bilang mga manggagawa, mahirap hong magdala ng salita ng Panginoon kapag kami may tinatago din kasalanan. Kaya nga hanggat maaari, kung kaya ng aming oras, kami ay magpapalinis at magpapalinis ho talaga. Hindi ho madaling magdala ang salita ng Panginoon. At kaya dito, kung paano si David nagpalinis, tinanggap ng Panginoon, pinatawad, alam naman natin yan, ang Diyos ay mayaman sa awa. At si David ay kinalugdan pa rin ng Panginoon, sinubaybayan, pinatnubayan, o sige David, sasamahan kita sa iyong plano para sa akin. Salamat doon sa bagay na yun. Pero dito, yung offertory prayer ni David ay ating aaralin. Tingnan po natin ang verse 1 hanggang 9. Medyo mahaba po tayo. Ang sabi po dito, sinabi ni David na hari sa buong kapisanan ni Solomon na aking anak, na siya lamang pinili ng Diyos ay bata pa at sariwa. At ang gawain ay malaki sapagkat ang templo ay hindi ukol sa tao kundi sa Panginoong Diyos. So yung plano ni David na itayo ng templo, ang Diyos, bahay ng Panginoon, ay hindi pwedeng siya ang gumawa. Kaya nga, ang napili ng Diyos, hindi ikaw David kasi ikaw ay bloody man. Ang iyong anak na si Solomon ang aking pipiliin para ipagtayo ako ng bahay. Ngayon, ipinakita ni David, ito ang nasa isip ko, parang blueprint, ito ang ideya, ito ang project. Napakalaki ng gawain. Pinakita mo na David, sinabi ito sa kapisanan. In-inform ang congregation na meron tayong project para sa ating Panginoon Diyos. And verse 2, nandito yung initiative ni David. Akin ngang ipinaghanda ng aking buong kaya ang bahay ng aking Diyos ng ginto, ukol sa mga bagay na ginto, pilak na ukol sa mga pilak, tanso na ukol sa mga tanso, bakal na ukol sa mga bagay na bakal, at kahoy na ukol sa mga bagay na kahoy, na mga batong onyx, batong pangkalupkop, at mga batong panggayak, mga may sari-saring kulay, at lahat na sari-saring mahalagang bato, at ng mga batong marmol na sagana. Pagdating po ng verse 3, tingnan niyo po, ito maganda sa verse 3. Bukod din naman dito, sapagkat aking inilagak ang aking loob sa bahay ng aking Diyos. Alam niyo po yung salitang inilagak. Sa English po dyan ay affection. Pero dito, sa ibang translation po, tingnan niyo po ang sabi, ang ganda. In addition to everything that I have supplied for the temple, it pleases me to provide my own treasure. So yung inilagak dito ay willingly, voluntarily, it pleased David na ibigay yung kanyang sariling kaya. At alam niyo pa sa isang version, because I love the Lord. So yung inilagak dito ay pag-ibig ni David, parang ganito sa salin. Bukod din naman dito, sapagkat mahal ko ang Panginoong Diyos, aking ibinigay ang mga tinatangkilik, ako'y nagbigay ng aking mga tinatangkilik. Rommel's version ko na yon. Pero dito, ipinapakita lang natin dito yung affection dito, yung salitang inilagak ay katumbas ng pag-ibig. Subaybayan niyo po ako ha. Pagdating po dito,
ipinakita dito yung amount na ibinigay ni Haring David. Ito yung sinasabi ni Pastor sa atin. Miss po ako kung ito'y pina-AI ko na lang. Just Ral, pa-flash nga po ng ating 3,000 talents of gold from Ophir na ibinigay ni David sa sarili. Ito'y sarili niya po ha, sarili niya po. Yan o, screenshot. Pina-AI ko, sabi ko lang dyan sa AI, how many kilograms is 3,000 talents of gold and tsaka yung kanyang worth, yung halaga. Tingnan niya po ang sabi. So yung 3,000 talents of gold, yan daw po ay approximately 102,600 kilogram. Kilogram po, yung 3,000 talent of gold daw, ang katumbas niya ay 102,600 kilogram. Pero alam niyo po ba kung i-estimate natin sa panahon natin ngayon kung magkano po yan? Ito'y 3,000 talents of gold pa lang o 102. Ilagay natin 103,000 kilogram na ginto. Pag kinonvert po natin yan, tingnan niyo po ang presyo. 15 billion 164,793. Tama ba ako? Paano ba to? 15 billion 164,793,000. Yan o, dollar pa po yan. Dollar po yan. Tapos, ano pa nakalagay diyan? Yun po, yun. Nakalagay na. Approximate value, 15.16 billion US dollar. 3,000 talent of gold pa lamang po yan. Tingnan po natin yung isa pang binigay ni Haring David. Yung, di ba, sa kasunod doon, may silver pa siyang binigay. Tingnan niyo naman itong silver. How many kilograms, yung una pong, yan, how many kilograms, nakalagay po dyan, Yon, how many kilograms is 7,000 talents of refined silver? Tandaan niyo pa, iba po ang value ng ordinaryong silver sa refined silver. Ari po ay refined silver, tsaka yung worth niya sa panahon natin ngayon. Tingnan niyo po. Yun. 239,400 kilogram na refined silver po yung ibinigay ni Haring David. Kung kanina ginto, ay ano naman ang presyo niyan sa panahon natin ngayon? Tingnan niyo po. Total worth, 598.5 million US dollar. Over $500 million. So yun po ay kay David pa lamang. Kay David pa lamang yan. Yan yung binigay ni Haring David. Bakit gano'n siya kalaki, gano'n katindi magbigay? Tingnan niyo po ang sabi ng verse 3. Basahin ko po sa English. Moreover, because I have set my affection. Ang una ho talagang tatanungin sa tao, yung puso, pag-ibig. Kasi napakalaki ng proyekto. Kung ang puso mo iwala sa Panginoon, hindi ka makakapagbigay ng ganyan. Ang dami nating gawain. Kung wala kang puso sa gawain ng Panginoon, hindi ka maaasahan talaga. Iyan po estimation. Kay David pa po yan. Bukod pa po dyan yung laborers. May binigay pa si David na mga manggagawa. Alam naman, magkano ba ang sweldo ng manggagawa? Ay, di ko alam, di ko na-compute. Pero ang binigay lamang dyan, yung number na binigay lamang ng Bible, yun lang ating pinakompute sa Google. Pina-AI natin. Pero dito, may binigay pa po si David na mga manggagawa na expert sa gold, tsaka sa silver, at sa mga bato, manggagawa ng mga bato. Ito pa maganda. Tingnan niyo po. Ang sabi po ng verse 5, tingnan niyo po sa verse 5 si David ay nagbigay, sabi na last clause ng verse 5, sino nga ang naghahandog na kusa upang magtalaga sa Panginoon sa araw na ito? Sa iba po, ang sabi po diyan, tingnan niyo po ang sabi, sa verse 5, ito ay encouragement ni David. Who then will be dedicating the productivity of his own work to the Lord today? Sa ibang salin, tingnan niyo po, para maintindihan natin. Now, I want to know who else want to give to the Lord today. So hindi lang, nang si David ay nagbigay, ang kanyang puso, mahawa sana itong mga kapisanan. Nung siya ay nagbigay, gusto ko mahawa itong mga ito. Kaya nga, in-encourage ni David, ang sabi, gusto kong malaman ngayon kung sino pa ang gustong magbigay sa ating Panginoong Diyos. Alam niyo, tugon ng Bible, tugon ng mga tao. Verse 6,
Tingnan niyo po ang sabi ng verse 6. Nang magkagayoy, naghandog na kusa ang mga prinsipe ng sangbahayan, ng mga magulang at mga prinsipe ng mga lipi ng Israel at ng mga pinunong kawal ng lilibuhin at ng dadaanin, pati ng mga tagapamahala sa gawain ng hari. Merong tumugon sa panawagan ni David. Sino pa? Tumugon ng prinsipe, tumugon ng mga commanders, mga captain. Pagdating sa verse 7, ito ho ang binigay. 5,000 talents of gold, 10,000 talents of silver, 18,000 talents of bronze, 100,000 talents of iron. Kung kay David pa lamang ay hindi na natin kayang pagkasyahin sa ating bulsa, ay yung binigay pa ng mga kapisanan, ng mga leaders ng tribe, ng mga prinsipe, ng mga commanders, pag ipinag-plus pa natin yun, ay billion-billion po yun. Kaya nga, pagdating ng verse 9, dito papasok yung panalangin na ni David. Nang magkagayoy, nagalak ang bayan. Dahil sa sila'y nangaghandog na kusa, sapagkat sila'y may dalisay na puso na nangaghahandog na kusa sa Panginoon. At si David naman na hari ay nagalak ng dakilang pagkagalak. Verse 10, kaya't pinuri ni David ang Panginoon sa harap ng buong kapisanan at sinabi ni David, purihin ka o Panginoon na Diyos ng Israel na aking ama magpakailan man. So sa flow po ng ating konteksto, makikita natin na after display ni David yung project, siya ang nag-first move. Sunod, in-encourage niya ang bayan. Tumugon ang bayan. Ngayon, nung nakita ni David, ang sabi, tumugon ang tao ng may dalisay na puso. Hindi sila, ang sabi, masaya Masaya daw po yung mga taong yon nang nagbibigay. Kaya nga ito po ay, unahan ko na po kaya, ito ay offertory prayer. The prayer of David in 1 Chronicles chapter 29 is offertory prayer. Pero ating bubulayin, anong laman ng panalangin ito? Number 1, makikita natin dito, great pleasure. So sa panalangin pala ni David, dito natin makikita yung great pleasure o great joy. Verse 9 and 10. Ang sabi dito, sapagkat sila'y, magkagay na galak ang bayan dahil sila'y nangaghandog ng kusa. So yung pagkukusang handog pala ay nakakapagbigay ng joy. Kaya i-practice niyo po yan, magbigay ho kayo ng kusa, kayo ay sasaya. Sabi ho ng Bible dahil sa sila'y nangaghandog na kusa, sapagkat sila'y may dalisay na puso na nangaghandog na kusa sa Panginoon, at si David naman na hari ay nagalak ng dakilang pagkagalak. Ano po ang makikita natin dito? Una, letter A, willingly. So yung great pleasure in prayer ni David, nakita niya sa mga tao yung pagiging willing. Pagiging willing po. Letter B, perfect heart. Sa Bible po, sa English, perfect heart ang ginamit, pero yan po ay devotedly. Devotedly po. Pero lagi nating lilinawin ang kasayahan, lagi din sinasabi ng Bible, ang kasayahan ng tao hindi sa pera. Pero dito, wag nating mami-misinterpret si David. Hindi siya masaya dahil ang tao ay nagbigay ng bilyon-bilyon. Hindi si David masaya dahil nakita niya mga tao nagbibigay sa Panginoon. Hindi sa ganung bagay. Kundi si Haring David ay masaya dahil nakita niya na ang kapisanan ay interesado sa ating Panginoong Diyos. At yan po ang sinasabi dito. The activity that the Israel had done moved David with great pleasure. Nung nakita niya ang mga taong interesado, wow, siya'y napawaw, natuwa siya. Kaya nga, Panginoon, salamat ang mga taong ito'y interesado sa iyo. At ito ang aking nare-realize, bakit marami sa atin ang unti-unti pong nalayo. Nagfe-fade na yung interest natin sa ating Panginoon Diyos. Diga po, bakit hindi natin ang prayer meeting? Bakit hindi natin ang Sunday hapon? Hindi na interesado sa ating Panginoon Diyos. Bakit hindi na suporta sa mga gawain? Sa satellite na meron tayo. Hindi na interesado sa gawain ng ating Panginoon Diyos. Kaya nga po dito, yung interest ng tao ang nag-move kay David para siya'y magpasalamat sa Panginoon ng masaya. Kaya nga, yung willingly dito, ito ay, alam niyo naman po yun willing. Willing, yung handa mong bitawan. Handa mong bitawan, ibibigay mo,
Dapat handa kang mawala yan para sa iyo. Yun yung nakita ni David. At hindi yun magagawa ng taong hindi interesado sa Diyos. Ang dami natin dyan sa ating envelope, ang dami natin dyan kailangang sulatan. Hindi mo yan kayang sulatan kung hindi ka muna willing, kung hindi ka interesado. Tsaka yung devoted po dito, ito ay, ang idea ng devoted dito ay masaya. Masaya. Iba po ang willing sa masaya, ha? Masaya kang nagbibigay. Devotedly, pure, malinis na puso. Sa Bible po, ang gamit ay delight. They delight in giving sa ating Panginoong Diyos. Bakit? Una po kasi, interesado. Interesado. Kaya nga, once na ang tao ay interesado, you will do the things willingly and perfect heart o devotedly. At dito, madami sa atin nagfe-fade sa mga gantong gawain, hindi nakakagampan ng mga ganyang bagay dahil nga nawawala yung interest natin sa napakagandang Diyos. Makikita din naman natin kung anong kulang sa atin mamaya, bakit nga wala na tayong interest sa ating Panginoong Diyos. Pero ang gusto ko ipakita sa inyo, yung great pleasure dito ni Haring David ay hindi dahil ng kayamanan, kundi dahil una munang nakita ni David na ang mga tao ay interesado pa sa ating Panginoong Diyos. Kaya sana po sa God Disabled Baptist Church, lahat po tayo, lahat naman tayo napapangaralan dito, sana po makita yung interest ng bawat isa sa ating Panginoong Diyos. So, suporta ka sa gawain, so suportahan mo ang prayer meeting, ang gospel hour, mananalangin, magbabasa ka ng Bible, dahil una kang interesado sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga, ingatan niyo po yan. Painitin niyo po yung inyong interest pa sa ating Panginoong Diyos. Kung paano yung alam niyo ba yung as the deer panted for, uhaw na uhaw, yun po yung espiritong ipag-pray natin. Dahil madaling makilos ang tao, madaling kilusin ng Panginoon Diyos ang tao, pagka ang puso niya ay interesado talaga sa ating Panginoon Diyos. Mag-alam ka ng mga bagay-bagay. Ano kayang mangyayari dito? May satellite. Ano kayang gustong ipagawa ng Panginoon Diyos? So, suporta ako at alamin ko ang result. Mag-alam ho tayo. Mag-alam tayo. Kaya nga, great pleasure. David was moved because the people was interested sa ating Panginoong Diyos. At yun po yung, among Christianity today, yun po yung nagfe-fade sa atin. Nagfe-fade ho yan sa atin. Number 2, great praise. Sa laman ho ng panalangin ni David, nandito yung great praise. Sabi ho ng verse 11 to 13, binanggit dyan, Thine, O Lord, is the greatness, the power, the glory, the victory, majesty. All that is in heaven and the earth is thine. Thine is the kingdom. Thou art exalted as head above all. Riches and honor come of thee. Thou reignest over all. In thine hand is power and might. In thine hand it is to make great and to give strength unto all. David witnessed firsthand the glory of God. Alam naman natin kwento ni David. Siya ay sinamahan ng ating Panginoong Diyos sa kanyang pakikipaglaban, sa kanyang pagkabata pa lamang hanggang siya ay tumanda, nakipaglaban, wala siyang ibang ginawa kundi makipaglaban. Nasaksihan niya yung glory ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga kung mababasa niyo po ang 1 Chronicles, binanggit diyan na David, yung salitang, chapter 16 po yata yung kung di ako nagkakamali, worship God in the beauty of His holiness. Hindi natin kayang purihin ng ating Panginoong Diyos kung hindi muna natin makikita yung kagandahan ng kabanalan ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga, magpakatotoo po kayo ha, magpakatotoo tayo sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Mamaya, sasalain din tayo ng Panginoong Diyos dito. Yung great praise na ibinigay ni David ay totoo sa kanyang puso. Bakit? He witnessed firsthand the glory of God. Kaya nga, nakita niya, wow, napakaganda, napakarilag ng kagandahan ng ating Panginoong Diyos. Isa din yan sa nawawala na sa atin. Kaya nga, hindi ka na humahanga sa mga milagro ng ating Panginoong Diyos, hindi ka na nabebless sa buhay kung paano kumikilos ang tao sa buhay ng taong ito, kasi nga, hindi mo na nakikita kung gaano kaganda ang Diyos sa buhay ng taong yan. Sabi nga sa outing, nag-outing po kami. Kami ay naka-goggles din naman. Pagkasisid namin, ako'y hangang-hanga.
Pag sa ganda ng ilalim, nakakita ko daw ng Nemo. Gaganon-ganon. Tapos, biglang natago sa kanyang bahay. Tapos, meron pa siyang maliit, clownfish, tsaka yung isa, may maliit. Ang ganda. Pero nandun pala ako sa mababaw. Tapos may nakita pa kami, sabi ni Jared, lobster daw yon. Maliit nga lang siya, kulay asul na may brown na may pagkabatik ng orange. Tapos ang dami namin nakikitang isda. Ang una ko laging tanong, yan ba'y naluluto? Naluluto ba yan? Sabi ng mga bata, hindi daw nila alam. Pero kung kayo na sa akin lagay, pagsisid ko, napakaganda. Pero alam nyo, ito sa magandang, sabi ni Brother Jared, kaya nga, hindi mo masasaksi, ang dagat, pag sumisid ka, makikita mo pang kagandahan yan. Gayon din, hindi natin makikita ang kagandahan ng ating Panginoong Diyos kung hindi muna tayo lalalim sa Kanya salita. Kasi po dito sa 1 Chronicles chapter 16, kung hindi ako nagkakamali, inalaala ni David yung covenant ng Panginoong Diyos. Yung salita ng Panginoong Diyos. Lumalim siya doon sa salita ng Panginoong Diyos. Kaya nga, nasabi niya, worship God in the beauty of His holiness. Ganon din tayo. We cannot give great praise to God if hindi natin palalalimin ang ating sarili sa Kanyang salita. Papayag kayo, hanggang dyan na lamang kayo? Hindi po, mahaba ang takbuhin. Merong itinalaga ang Panginoong Diyos na finish line sa bawat isa. Ang gusto ng Diyos, ikaw ay lumalim at magpatuloy. Hindi papayag ang Diyos na hanggang dyan ka na lang at huwag kang pumayag na yan na lamang talaga. Mas madami pang kagandahan ang masasaksihan mo dito sa lupa. Kaya nga salamat sa Panginoon Diyos na dito sa panalangin ni David, ipinapakita sa atin paano natin maibibigay yung great praise dito kung hindi muna tayo lalalim sa Kanyang salita. Nakita na David yung glory, yung power, yung victory, yung majesty. Na pag-unawa niya, in heaven and in earth, ito'y sa Diyos, yung kaharian sa Diyos ito. Paano nalaman ni David na ang Diyos ay tinaas sa lahat ng above all? Riches and honor ay mula sa ating Panginoon Diyos. Yung mga bagay na yan, paano yan masasabi ni David kung una muna siyang makitid o mababaw sa kanya salita? Kaya nga, salamat sa Panginoon, sa prayer of David, makikita natin yung great praise niya ay nagmula dahil malalim siya sa kanya salita. So, ganun din po tayo. Lumalim tayo sa salita ng Panginoon dahil hindi natin ma-appreciate yung beauty of His holiness kung hanggang dito lang talaga tayo. Huwag niyo kakalimutan yung basics, ha? Yung basic habit of Christian, yun yung magpapalalim sa inyo. Habang kayo lumalalim diyan, parang gusto kong mag-take ng risk na umalam ng ganitong bagay. Sumubok tayo. Kaya salamat sa Panginoon, ang nakakapagbigay ng mas malalim na pagpupuri sa Panginoon ay yung mga mas malalalim ang pagtitiwala at pagtingin sa ating Panginoong Diyos. Hindi lalalim ang iyong pagtingin sa ating Panginoon Diyos kung mababaw talaga ang iyong pag-alam sa Biblia. Kaya nga, we encourage everyone na magbasa talaga ng Bible. Magbasa ho kayo ng Bible. We encourage everyone na huwag nyo lang basta-basahin. Inyong i-imagine, inyong bulayin. Bulayin niyo po yan. May time na, minsan, pag sa Bible study ako, pinagtatawanan na wala akong pakialam. Wala akong pakialam. Bakit? Nauunawaan ko sabi ng Bible Nauunawaan ko ang pangako ng Panginoon Diyos. May kanta nga tayo, the world may pronounce me a dreamer, a fool, enough if the master I please. Huwag niyo silang intindihin. Sila yung mga hindi pa nakakaunawa. Ang gusto ng Diyos, kaawaan mo sila, turuan mo sila. Turuan natin sila. Kaya nga, we cannot give great praise like David gave to God sa ganitong bagay kung hindi muna natin palalalimin nating sarili. Tulungan niyo inyong sarili. Magtulungan tayo. Ako hindi malalim, ha? Hindi porket nagtuturuan ito, okay malalim na. Hindi po. Ako po ay natututo sa buhay ng iba, sa kanyang salita, sa pakikinig ng pangangaral, kaya huwag ho kayong tutulog. Dahil hindi niyo mafulfill yung sinasabi ng John chapter 4 verse 24, worship God in spirit and hindi niyo mabibigay yun. At hindi niyo makikita ang kagandahan ng Panginoon Diyos na magpapanggap lamang kayo kung kayo natutulog. Gumising kayo. Gumising ho kayo. Kahit naman sumigaw, tulog pa din naman kayo. Kita ko din naman Kahit naman mahina, basahin natin ang Bible, tulog pa din. Di ba? Yan ay daya ng dyablo. Daya na kayo ng dyablo. Ito matindi. Kayo ay pinapakalaman na ng dyablo. Ayun ang ipag-pray nyo, yan ang ipag-pray nyo na huwag sanang ganun. Dapat nga ang dyablo, takot sa iyo. Kasi nga kasama mo Panginoon Diyos. Dapat ganun dapat ganun. Ayoko dito, ayoko dyan. Kasi kasama niya ng Diyos. Pero bakit ang lakas ng loob ng dyablo ikaw ay tabihan?
Parang, ano pare koy? Hindi ka? Kaya, ipag-pray nyo po. Dahil hindi talaga kayo makakapagpuri sa ating Panginoon Diyos kung kayo ay tulog. Kung kayo po ay, hindi ko sinasabing may tulog yun ha, pero ito yung, ewan ko lang, ba't ko nabanggit ito? Kasi si David ay gising na gising diyan nung nagpe-pray. Gising na gising si David dyan, tsaka ang kapisanan. Wala ako nabasang tulog nung sinabi ni David, sige, ako'y magpupuri sa Panginoon, tayo pumikit tayo manalangin. Hindi sinabi ni David yan, pero sabi ni David, pinakita sa account ng First Chronicles na lahat ng tao dito ay gising habang ginagawa yung mga bagay at habang si David ay nagpupuri sa ating Panginoon Diyos. They intend to listen with intention to learn. Ganon din po sana tayo. Listen with intention to learn. Ano po? Huwag kayo matulog. Tingnan nyo pa, Revelation chapter 4, verse 10 to 11. Alam natin to, yung 24 elders ay nagpuri sa ating Panginoon Diyos. Ano ang kanya nakita? Yung verse 12 na lang po ating basahin. 11. Sa verse 11, ito ang nakita ng 24 elders. Marapat ka, O Panginoon naming Diyos. O Panginoon namin at Diyos namin, na tumanggap ng kaluwalhatian at ng kapurihan at ng kapangyarihan, sapagkat nilikha mo ang lahat ng mga bagay at dahil sa iyong kalooban ay nangagsilitaw at nangalikha. Maging sa langit magpupuri ka din. Kaya nga dito palang mag-practice ka na sa paraan ng pananalangin, nagpupuri na yan, ay lalo na sa langit. Kaya salamat po sa Panginoon. Sa buhay ni David, yung paghanga niya ay nag-uumapaw ang paghanga ni David nung binabanggit niya ang kanyang panalangin. Tingnan po natin ang verse 14 to 16 ng 1 Chronicles chapter 29. Sabi po diyan, ngunit sino ako at ano ang aking bayan na makapaghahandog na ganyang kusa ayon sa ganitong paraan? Sapagkat ang lahat na bagay ay nangagmumula sa iyo at ang iyong sarili ay aming ibinigay sa iyo. Sapagkat kami ay taga-ibang lupa sa harap mo at mga nakikipamayan, gaya ng lahat namin mga magulang, ang aming mga kaarawan sa lupa ay gaya ng anino at hindi nagtatagal. O Panginoon naming Diyos, lahat ng bagay na ito na aming inihanda upang ipagtayo ka ng bahay na ukol sa iyong banal na pangalan ay nangagmumula sa iyong kamay at sa iyong sariling lahat. Sa part ng panalangin din ni David, makikita po natin yung great privileges. Ang offering po, ang pagbibigay sa Panginoon ay isang privilege. Hindi ito bukang bibiglaman po. Bagaman alam ko narinig niya na to eh. Sabi, para sa iyo, ano ang kaligtasan? Privilege. Yung, ang bilis na magot, privilege. Para sa iyo, ano ang gawain? Privilege. Para sa iyo, ba't ka nasa choir? Privilege. Diba? Yan ay bukang bibig na natin. Bukang bibig na natin. Pero ano ba yung hugot ni David? Bakit niya nasabing privilege ang makapagbigay sa ating Panginoong Diyos? Tingnan niyo pong verse 14. Laging may hugot po yan eh. Kaya nga, bago tayo magsabi ng pribilehiyo, minsan, eto na hindi man, ako matanong po talaga ako, nagtatanong. Bakit pribilehiyo? Sabi ng verse 14, ngunit sino ako? At ano ang aking bayan na makapaghahandog ng ganyang kusa ayon sa ganitong paraan? After seeing the glory of God, David realized that they are in the great privilege to offer praise and offerings to God. Yung first praise, ngunit sino ako, ay expression na nagpapahayag ni si David ay nakapag-realize o nakapagbulay-bulay ng kanyang kalagayan para makapagbigay. Kumbaga, ang mga anghel nga hindi authorized tumingin sa ating Panginoong Diyos. Siguro pagka ang isang anghel ay pinarmit ng Panginoong Diyos na makita siya, ay abot-abot ang kanyang tuwa sa kalangitan. Kasi nga, hindi talaga allowed ang mga anghel na makita ang ating Panginoong Diyos. Sa seraphim, nakataklob ang mata. Walang pwedeng makakita sa ating Panginoong Diyos. Gayon din po, atin sanang makita dito na ang gawaing pagbibigay po ay hindi basta na. Kaya nga laging inuulit ng pastor, huwag tayo magbibigay ng mga gusamot. Huwag tayo Bagaman ako nakakapagbigay minsan ng tuwi, pero pagkatapos ng hapon, aking nare-realize ang aking binigay ay ayos.
Lagi pong ganon. Lagi niyong tanungin ng inyong sarili. Ang aking bang binigay ay ayos? Kasi po, ang pinagbibigyan dito ay hindi basta persona. Ang pinagbibigyan dito ay hindi ordinaryong tao. Ang binibigyan natin dito, ang pinapupurihan natin dito ay ang ating Panginoong Diyos. Tingnan niyo po sabi, ngunit sino ako? Ano ang aking bayan? Dinamay pa ni David ang kapisanan. Sabi ng mga kapisanan, damay ka pa. Pero dito, si Haring David, yung realization niya ay nagdala ito, salamat sa Panginoon, ako'y pinayagan niya makapagbigay sa Kanya. O yung salitang privilege ay pinaburan ka ng Panginoon para makapagbigay sa Kanya. Kaya nga ang offertory prayer dito ni David, ito ay panalangin na nagpapakita na siya ay nasa dakilang pribilehiyo. Hindi yung basta lang makagampan. Di po, guilty tayo dyan, basta makagampan. Pero sa Bible, ang mga taong namumuhay sa privilege, those who granted to live in privileges, will know to humble themselves. At ang taong nasa gawain ng Panginoon, hindi yan magmamapuri. Hindi yan magyayabang. Because I do this, because of me, dahil may ganito. Kung wala ako, walang ganyan. Hindi ganyan. Ang taong namumuhay sa pribilehiyo, sa biyaya ng ating Panginoon Diyos, hindi magmumula sa kanyang bibig ang kahambugan. Dahil dito, sino ako? Expression ni David ng humility. At ano ang aking bayan? Pinapakita ni David na magpakumbaba tayo. Hindi tayo karapat-dapat magbigay sa ating Panginoong Diyos, magpakumbaba tayo. Pinaburan lamang tayo ng ating Panginoong Diyos. Ganon din po, kung kayo ay may mga ministry, kung tayo ay may mga ministry ginagampanan, inyo pong tandaan na hindi sa iyong galing, hindi ka kailangan ng Panginoong Diyos kung tutuusin. Hindi tayo kailangan ng Panginoong Diyos kung tutuusin. Sabi nga ni John MacArthur, paano pagka ikaw ay nawala? Sinong haalili sa'yo? May napipili ka bang papalit sa'yo? Sabi ni John MacArthur, wala. Problema yan ng ating Panginoong Diyos. Ang dagat, pag kinuhaan mo ng isang baso, kulang ba ng isang basong tubig ang dagat? Hindi, sa madaling sabi, hindi tayo kawalan. Hindi tayo kawalan sa harapan ng ating Panginoong Diyos dahil pwedeng uwak ang gamitin ng Panginoon sa kanyang gawain. Kaya magpasalamat ho tayo na tayo niloloob pa ng Panginoon na makapagbigay. Kasi po sa konteksto ng pagbibigay, ginagamit ng Panginoon tayo para maitaguyod ang gawain niya dito sa lupa. Kung hindi rin tayo ang gagamitin, nakakahiyang bagay. Kung ibang tao ang gagamitin. Kung taga Batangas City pa at hindi ang mga taga Taysan. O kung taga ibang church pa at hindi ang taga God-Disabled Baptist Church. Kaya salamat sa Panginoon, ipinapakita sa atin yung great privileges. Kaya pag tayo nag-offering, ito ay isa sa mga uri ng pagpapasalamat natin sa ating Panginoong Diyos. You are granted favor na magbigay sa ating Panginoong Diyos. Kasi kung titimbangin din ng Panginoong Diyos, baka tayo magaruti pa. Di ba po? Baka tayo magaruti pa ng Panginoon sa ating mga binibigay. At binanggit din po dito, tingnan niyo po, kung inyong babasahin po yung Bible, after sabihin ni David, sino ako, hindi niya ito sinundan ng anumang kagalingan na pwedeng ilagay sa pangalan ng tao. Ngunit sino ako at ano ang aking bayan na makapaghahandog ng ganyang kusa ayon sa ganitong paraan? Kung inyong pong bubulayin maigi, wala po siyang inilagay na, ngunit sino ako, Panginoon, ako isang hari na nagbigay sa iyo. Walang ganon eh. Walang ganon. So, in everything po talaga, ang mga taong nakakaunawa ng tunay na pribilehiyo ay magpapakumbaba. Magpapakumbaba. Si Jesus Christ, para sa kanya, privilege ang mamatay sa krus ng Kalbaryo. Pero may narinig ba tayo sa kanyang bibig na sukat nating ikatitisod? Diga lahat ay pagpapala. Sabi nga ng Biblia, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, tapos at naupo sa kanan ng Ama. Kaya nga, ang mga taong nakakaunawa talaga ng pribilehiyo, never at imposible niyang masabi, yung totoong nakakaunawa, imposible niyang masasabi na because of me, dahil ko, kaya may ganitong bagay. Kaya salamat sa Panginoon, sa buhay ni David, ipinapakita po na dapat talaga tayo ay nagpapakumbaba. Humility.
humble. Ewan ko, pero dito sa panalangin ni David, kung ating mababasa, may pattern po. Una, masaya muna siya. Pangalawa, siya ay nagpuri. Pangatlo, doon siya nagmalay. Doon siya nagmalay. So sa ating part din pala ng pananalangin, maganda rin po palang magmalay tayo. Hindi puro hingi. Hindi tayo puro request. Maganda, puro sorry, salamat. Sorry, salamat. Tulungan niyo po yun. Mga magagandang bagay po. Kaya sa privileges na meron po ang tao, yan po ay dahil ng ating Panginoon Diyos. Na ang ibig sabihin niyan, pinaboran ka ng Panginoon, pinayagan ka na makapagbigay na makagampan ng mga sagradong gawain. At number 4 po, ito po yung pagsasala ng ating Panginoon Diyos, yung great piety o piety. Sa verse 17 po, binanggit diyan, at talastas mo, Panginoon. Sa English, thou triest the heart. Yung part pong yun, yan po ay tumutukoy sa honesty and right motives at yung integrity of our action. So every time na tayo may gagawin, hindi natin mauuto ang ating Panginoong Diyos. Tingnan po natin ang 1 Samuel chapter 2 verse 3. Nung si Hannah ay nagpray sa Panginoon, Panginoon, bigyan mo ako ng anak na lalaki, handog ko to sa iyo. Tamang sabi ni Hannah, huwag na kayo magsalita ng totoong kapalaluan. Huwag mabuka ang kahambugan sa inyong bibig, sapagkat ang Panginoon ay Diyos ng kaalaman at sa pamagitan niya ay sinusukat ang mga gawa. Sa English po, mas maganda po siya sa English. Sa English po siya ay talk no more exceedingly proudly. Let not arrogancy come out of your mouth, for the Lord is a God of knowledge, and by Him actions are weighed. Hindi natin kayang pagtaguan ang Panginoong Diyos sa gaganda ng ating salita. Kaya nga, minsan, yung ating i-make patungkol sa gawain, gawin na lang natin. Hindi, talk no more exceedingly proudly. Sabi ni Hannah nang siya pinagkalooban ng Panginoon, ang dami niyang gustong sabihin. Gusto niya sabihin, hanggang sa binanggit niya, talk no more exceedingly proudly. Panginoon, ito ang aking anak. Ipinakita niya by action. Bakit? Nauunawa niya God is the God of knowledge, and by Him actions are weighed. Dahil ang tinitimbang ng Panginoon ay hindi ang iyong sinabi. Ipagsusulit pa nga natin ng ating mga salita, every idle word we will give account to the Lord. Sabi ng Mateo, by Him actions are weighed. Paano mo ginawa ang bagay na yan? Paano mo ginawa ang pagbibigay ng tracts? Yan by with honesty? Yan by with integrity? Ginawa mo ba yung bagay na yan para lang may masabi? Sinusukat po yan ng Panginoon. Tinitimbang ng Panginoon ang lahat ng ating gawa. Kaya nga sa panalangin ni David, siya ay honest. Dahil alam niya sa verse 17, thou triest the heart. Kaya nga ang mga kapisanan, ang mga taong nagbigay sa ating Panginoong Diyos, sinabihan ni David, pinarinig ni David, thou triest the heart. Nino ng mga nagbigay sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga, every time na tayo may gagampan dito sa harapan, sana may tama tayong motibo. Every time tayo kakanta, sana tayo may tamang puso. Magpalinis po palagi. Dahil sinasala ng Panginoon ang bawat nating ginagawa. Dahil ang salita, ipagsusulit yan, pero ang tinitimbang ng Panginoon, ang may timbang ay ang gawa. God is the God of knowledge. By Him, actions are weighed. Kaya salamat sa Panginoong Diyos, meron tayong Diyos na hindi nauuto ni numan. Kaya, ano ba ang tama? Dapat ba tumahimik na lang? Hindi. Bumalanse ka. Bumalanse po tayo. Dapat ba tayo ay tahimik na lang? Hindi na naimik? Hindi. Pero ito ang maganda. Sana mas lamang ang actions kaysa sa salita. Kasi ang may timbang talaga ay ang gawa. Itimbang mo ang salita. Wala namang value yan eh. Bagaman masakit minsan. Pero ang may timbang, ang may bigat kung paano mo ginawa ito. Ulitin ko po, hindi porket nagawa at tahimik ka, ay may timbang na yan. Hindi, nasa tamang motibo pa rin po yan. Dahil dito sa offering, sa offeratory prayer ni David, ipinakita po na hindi sa ganda ng salita, hindi sa laki ng iyong binibigay, hindi sa ganda ng iyong ibinigay, kundi kung paano mo ito iginawa.
Dahil dito po sa tagpong ito, nung si David ay nanalangin, siya ay natuwa dahil nakita niya na ang tao ay may interest pa sa ating Panginoon Diyos. Nakita niya na ang puso ng mga tao ay dalisay. Sapagkat ang mga tao ay nagbigay ng kusa at may dalisay na puso. So sa previous verses pa lamang, ipinakita na agad na may dalisay na puso ang mga tao. Kaya nga, malakas ang loob ni Haring David na sabihin, Panginoon, alam mo ang buhay ng mga ito. Kaya salamat sa iyo, binigyan mo sila ng ganitong puso. Kaya salamat sa Panginoon, nakakatakot pong humawak na ministry. Nakakatakot manalangin minsan, pero masarap manalangin. Lagi ko po ding nauulit sa, di ko alam kung kanino ko nauulit sa Worker Boys yata o sa satellite. Mas masarap kasama ang mapanalanginin kaysa sa magagaling. Di ka po? Mas masarap kasama yung prayerful kaysa sa mga mahuhusay. Kasi ang tendency ng mga mahuhusay, pwedeng magmapuri. Pero ang tendency na ang tao ay mapanalanginin, mas malaking kagalakan nila sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga, salamat po sa biyayang ito, the great piety, ito yung honesty ng tao sa ating Panginoong Diyos. Totoo ba sa iyong puso? Tamang motibo, anong intention mo, bakit mo ito ginagawa? At yung integrity of our action, lahat po yan ay kita ng ating Panginoong Diyos. Kung gagawin mo mga bagay na yan para magpasikat, huwag mo nang ituloy. Kung sasabihin mo lamang yan dahil para lang masabi, itiko mo na lang iyong bibig. Alam niyo ba ang salitang tasenda? There are things better left unsaid. Mas maganda, minsan na huwag na lang tayong umik, ipakita na lang natin sa gawa. Kaya si Haring David, ipinakita niya po sa kanyang panalangin yung pleasure, yung praise, at yung privilege, at yung piety. Kaya po, salamat sa biyaya ng Panginoon na meron tayong example na pwede nating tularan. Bagaman mahirap, wala pong perfect, pero ang gusto ng Panginoon, sumubok tayo na may tamang motibo at tamang puso. Ano po? Kaya salamat sa Panginoon. Yun, maikli lang ang ating pag-aaral kasi ayun lang. Yun lang naman talaga. Lang magpakalawis pa ako. Hindi naman ako kasing galing nila kay Henry. Pero at least tayo ay nakaapat. Tayo mag-pray, Panginoon. Magandang gabi po. Salamat.